aso ay nagiiyak na sobra matapos itong mahiwalay sa bakang nagpalaki sa kanya. Ang salitang pamilya ay hindi lamang nababase sa kung anumang katayuan, sukat, laki o maging uri man ng mga nilalang sa mundo. Kaya naman ang aso sa ating kwento ay mahiwalay sa baka na siyang nagpalaki sa kanya. Ang reaksyon nito'y sadyang hindi inaasahan ng lahat. Hindi nauunawaan ng iilan na ang mga aso ay nakakaramdam din ng emosyon, gaya ng mga tao, at napapatunayan natin ito sa bawat pagkakataon. Lalo na sa tuwing nakakadinig tayo ng istorya na may kinalaman sa dalawang magkaibigang uri ng hayop na nagiging malapit sa isa't isa. Ang mga kakaibang relasyon ng mga hayop na yon ay nagpapakita sa atin bilang tao na ang mga hayop na tulad nila ay nakakaramdam din ng pagmamahal at malakas na emosyon sa bawat isa. Ito ang istorya ng isang aso na nagngangalang Rookie at ang bakang nagpalaki sa kanya. Ang mas nagpalawak pa sa idea na ang bawat nilalang sa mundo ay may kanya-kanyang emosyon. Naunawaan din natin ng mga hayop ay hindi nalalayo sa atin at higit pa sila sa ating inaakala. Kaya naman, malaki din na nagiging direktang epekto nito sa emosyonal na pagkatao ng bawat hayop na ating naalagaan. Nangyari ang kaganapang ito ilang taon na rin ang nakakaraan. Taong 2019, isang maliit na tuta ang naligaw sa lugar ng isang farmer kung saan marami itong nakasamang ibang hayop na nakatira din sa farm na yon. Pagod at mag-isa lang ay walang makapagsabi kung ano nang nangyari sa ina ng tuta. Maliban lamang sa wala naman silang matanaw na aso sa paligid, kaya't hindi nila masabi kung bakit ito mag-isa. Pwedeng aksidenteng napahiwalay lamang ang tuta sa kanyang ina. Pero ano pa man ang naging sitwasyon ay isang bagay lamang ang nanatiling malinaw, na ang nakakaawa at walang kalaban-labang tuta ay naiwan lamang na nag-iisa sa napakalawak, delikado at nakakatakot na mundong kanyang gagalawan. Sa farm naman kung saan nanatili ang tuta ay nakasama nitong isa pang hayop na siyang nagpabago na ng kanyang buhay kailanman. Ang hayop na ito ay isang malaki at kulay brown na babaeng baka. Isa ito sa dalawang baka na inaalagaan ng farmer at maging ang baka nang unang makita ang tuta na malapit sa kanya. Ang dalawang magkaibang hayop ay mabilis na nagkaroon ng magandang koneksyon sa isa't isa. Pero malalampasan pa pala nila ang normal na pagkakaibigan ng kapwa hayop higit sa ating inaakala. Paano ko to nasabi? Dahil mukhang ang babaeng baka ay kinilala na ang tutang si Rookie bilang kanyang sanggol na anak. Sa una pa lamang na pagkikita ng dalawa ay hindi na sila mapaghiwalay ng kahit na sino, kung saan madalas dilaan ng baka ang katawan ng tuta, kagaya ng kung anong gagawin ng ina nito kung ito'y kanyang nakakasama. Wari bang nauunawaan ng baka ang sitwasyon na si Rookie ay mag-isa na lamang at nangangailangan ng kalinga ng isang ina para mabuhay. Madalas ding naabutan ng farmer ang tuta na sa likod na ng baka, nakakatulog ng mahimbing. Ang pagsasama ng dalawa ay talagang nagiging espesyal, na para bang ayaw na nilang malayo sa isa't isa at nais nang tumanda ng magkasama. Binabantayan at inaalagaan ng bawat isa sa bawat darating pang mga taon. Marahil, itong nasa isip ng iilan noong una nang nangyari, pero hindi pala yun ilalaan ng tadhana. Ang farmer ay nalagay sa problema at alanganing sitwasyon na hindi na niya masuportahan ang sapat na pangangailangan ng kanyang alaga dahil ang pag-asikaso sa maraming alagay nangangailangan din ng malaking pera. Hindi lamang kasi pangkain ang kailangan niyang problemahin kung tutuusin, dahil kailangan niya ring maglaan ng maayos na lugar at matutulugan kung saan magiging komportable ang kanyang mga alaga at mapabisita ang mga ito sa isang vet buwan-buwan nang hindi sila magkakasakit. Kaya naman ang farmer ay wala nang napagpilian kung hindi gawin ng isang bagay. Kinakailangan niyang magsakripisyo ng ilan sa kanyang alaga para maibenta, at ang baka na naging surrogate mother para kay Rookie ang isa sa kanyang naisip na pakawalan. Ang hindi lamang inaasahan ng farmer ay ang kung ganoon kalaki ang magiging epekto nito para kay Rookie. Kinabukasan ay agad na pinahila ng farmer ang kanyang alagang baka para maibenta. Noong una, ang maliksi at mapaglarong tuta ay waring naguguluhan pa at nalilito sa kung ano ang nangyayari. Hindi malaman ng tuta kung saan pupunta ang kanyang bakang ina o kung bakit ito inaalis papalayo sa kanya.
Ilang sandali pa ay napagtanto na rin ng tuta na may mali sa kanyang mga nasasaksihan. Nang mapagtanto niyang mapapahiwalay na siya sa kanyang ina, ay naghagulhol na ito ng todo at talaga namang napaluha. Nahahabag man ay kinakailangan ng farmer ang pera para matustusan pang pangangailangan ng iba niyang hayop, kaya naman pinagpatuloy pa rin niya ang planong pagbebenta. Nang mailabas ang baka ay hindi na napigilan ng tuta ang sumunod, humahabol at umuungol na waring sumisigaw na bumalik ka na. Ang kalungkutan ni Rookie ay talagang nangibabaw sa lahat ng mga sandaling iyon na humabag din sa puso ng mga taong naruroon na ang baka ay ganap na maibenta. Si Rookie nakadinig na ng isang pamilyar na tunog na ganitong tinakbo para mapuntahan habang inaawat ito tinatawag ng farmer. Si Rookie hindi naman nagpapapigil. Nagpatuloy lamang ito sa pagtakbo ng mabilis para mapuntahan ang pinanggagalingan ng tunog na nadidinig nito. Ang farmer naman na walang tigil ding humahabol kay Rookie ay napunta sa isang barn kung saan nakita niya si Rookie sa piling ng bakang kanyang benenta. Ang tuta ay nagtatahol sa sobrang kaligayahan na halos talunin itong mukha ng kanyang bakang ina para lamang madilaan na parabang hinahalikan ito ng hinahalikan dahil sa labis na pagkasabik. Isang matamis na pagkikita ang nasaksihan ng farmer, pero ang bagay na yun ay hindi rin magtatagal dahil nga nasa ibang barn na si Rookie ay kinakailangan itong maiuwi ng farmer agad-agad. Kaya't kinarga na niya itong pilit kahit na nagpupumiglas ng todo, nag-iiyak ng malakas at pilit na kumakawala sa bisig ng kanyang tagapag-alaga. Walang ibang nais si Rookie kung hindi ang manatili sa tabi ng kanyang kinikilalang ina at palagi itong makasama. Pagka-uwi sa barn ay dito na nagsimulang mamutla at manghina si Rookie. Ang dating maliksing tuta ay nalagay na ngayon sa isang seryosong depresyon. Sa puntong hindi na ito kumakain o umiinom man lamang ng kahit ano. Labis na nalulungkot si Rookie na mawali sa kanyang bakang ina, kaya naman ang farmer na napamahal na rin sa tuta at labis na nag-alala. Ang pagpapabaya ni Rookie sa kanyang sarili ay pwede nitong ikamatay, bunga ng dehydration o starvation. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay walang ibang pinagkaabalahan si Rookie kung hindi manatili sa dating kulungan ng kanyang ina kung saan sila laging nagkakasama noon. Dahil sa awa at labis na pag-aalala ay niisipan lamang ng farmer na bawiin ang baka ng kanyang benenta. Agad gumawa ng paraan ng farmer para maibalik muli ang baka sa kanya at nang unang masilaya ni Rookie ang kanyang bakang ina ay hindi masukat ang kaligayahang nadama nito na mababakas mo sa mga nangingilid na luha sa mga mata ng aso. Tila nabuhayan ito at muli ay pinaliguan ang mukha ng kanyang bakang ina ng paghalik sa paraan ng pagdila. Sa kabila ng ilang magiging problema ay hinayaan na lamang ng farmer na makapagsama ng masaya ang dalawang hayop at hindi na sila muling paglayuin pa kahit kailan. Nagdala na rin ang farmer ng panibagong tuta para maging kalaro ni Rookie. Ito ay base sa opinyon ng isang vet. Matapos malaman ang kwento ni Rookie, ayon sa vet, bagamat nagkaroon na tuta ng magandang relasyon sa baka, ay maaari pa rin itong magkaproblema kung hindi makikihalubilo ang aso sa iba pang hayop o tao na pwede nitong maging kaibigan. Nagawa naman din ni Rookie na makipaglambingan at makipaglaro sa kanyang bagong kaibigan. Nagkaroon na rin ito ng pagkakataon na makapaglaro sa labas at lalo pang maging masaya. Datapuat, may mga tao pa rin naniniwala ng mga hayop ay naiiba sa mga tao. Ang istoryang ito ay nagpapakita ng bagay na yun ay walang katotohanan, gaya ng mga tao ay nakakaramdam din sila ng pagmamahal at kasakitan, higit pa sa ating inaakala. Maraming salamat po.